channeling your energy. Your soul calls here. Cancer, Sun, Moon, or Rising, kahit malakas kang naakit sa message na to, samahan mo ko hanggang dulo. Energy check tayo for this week bago tayo dumiretso sa ating mismong reading. At ang pangunahing energy mo ngayong linggo, ang pinakaunang lumabas ay energy ng isang taong hindi nagmamadali, hindi siya maingay, hindi siya pabigla-bigla. Tahimik siyang gumagawa ng paraan at yon ang pakiramdam ko sa maraming Cancer ngayon. Maaring gusto mo nang makita agad ang resulta ng lahat ng pinaghirapan mo. Gusto mo nang magkaroon ng malinaw na sagot, pero pinapakita sa akin na ang tunay na biyaya mo ngayong linggo ay nasa consistency. Hindi kailangan ng malalaking hakbang. Ang kailangan ay tuloy-tuloy. Kung may negosyo ka, huwag mong isipin na walang nangyayari dahil mabagal. Ang ugat ng matibay na puno ay hindi nakikita habang lumalalim. Kung naghahanap ka ng trabaho, huwag mawala ng pag-asa. May proseso na kailangang matapos bago dumating ang tamang pagkakataon. Kung tungkol naman to sa pag-ibig, may isang taong seryoso ang intensyon pero hindi expressive. Hindi lahat ng nagmamahal ay maingay, at kung ikaw naman ang tahimik, baka panahon na para ipakita ang effort kaysa puro pag-iisip. Isa pa ang nakukuha kong message, may reward na paparating. Pero hindi ito para sa mga sumusuko agad. Para ito sa mga patuloy na kumikilos kahit walang nakakakita. Kung isa ka dito, pinaparamdam sa akin na hindi masasayang ang lahat ng pagod mo. Huminga tayo ng malalim. Isara sandali ang inyong mga mata kung ligtas kang gawin ito. Huminga at dahan-dahang ilabas ang lahat ng bigat na hindi mo na kailangang dahilihin. At ngayon, ang angel number mo for this week, makinig, Cancer, 0404. Habang nakikinig ka sa reading na to, hayaan mong kumalma ang isip mo, saan ang puso mo sa anumang message na nakalaan para sa iyo. At tinatawagan ko ngayon ang ating mga angel guides, ang ating mga spirit guides at ang liwanag ng may kapal. Gabayan ninyo kami sa reading na to. Hayaan ninyo lamang ang mga message para sa pinakamataas na kabutihan ng bawat nakikinig na Cancer. Bigyan ninyo sila ng kaliwanagan, proteksyon at kapayapaan. Isang paalala lamang, general reading ito, hindi lahat magre-resonate. Kung may bahagi na parang para talaga sa sitwasyon mo, kunin mo yon bilang gabay. Kung may bahagi namang hindi tumugma sa iyong buhay, hayaan mo lang itong lumipas. Maaring ang message na to ay para sa ibang Cancer na nakikinig ngayon. Ang angel number 0404 ay napakalakas na energy. At ang unang message para sa iyong angel number ay slow down. Hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. Hindi lahat ng problema ay kailangang ikaw ang umayos. Pakiramdam ko may ilan sa inyo ang sobrang napapagod dahil parang ikaw ang laging sandalan ng lahat. Pero sino ang sumasalo sa iyo? May paalala rin na tungkol ito sa balanse. Kapag masyado kang nagbibigay at nakakalimutan mo ang sarili mo, dumarating ang pagkapagod ng katawan, isip at damdamin, mga ganyan. May ilan din akong nararamdamang nakakaranas ng power struggle. Maaring sa pamilya, sa trabaho o sa isang relasyon kung saan parang may gustong laging masunod. Ayan, Cancer. Kung nakikinig ka, importante na hindi ito panahon para makipagmatigasan. Mas magiging malakas ang posisyon mo kapag kalmado kang nagsasalita. May warning din ng 0404, hindi ito para takutin ka, Cancer. Paalala lamang ito na maging mapagmasid. Pansinin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Pansinin mo ang mga sitwasyon na paulit-ulit nang nagbibigay sa iyo ng stress. At higit sa lahat, pakinggan mo ang katawan mo. Kung pagod ka, nagpahinga. Kung may nararamdaman kang kakaiba, wag baliwalain. May mga ninuno at gabay na espiritu na parang sinasabing, anak, wag kang padalos-dalos. Magtakda ng healthy boundaries. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. At tandaan, kapag malinaw kang makipag-usap, at alam mo ang limitasyon mo, mas kaunti ang gulong papasok sa buhay mo.
Ngayon, handa na tayong tignan ang mas malalim na message. Pinapakiramdaman ko ang energy ng mga Cancer at malinaw na pinapakita sa akin ang isang bagay na unti-unti mo nang nilalayuan. Hindi ito madaling desisyon, may emosyon, may alaala, may attachment, pero alam ng puso mo na hindi na to nagbibigay ng kapayapaan. At yun ang sisimulan nating himayin. Itong reading na to, habang may tinatapos ang universe, may bago ring inahanda para sa'yo. Mas nararamdaman ko na ang energy ng mga Cancer ngayon na mas lumilinaw sa akin na ang desisyong matagal mo nang iniiwasan ay hindi na pwedeng ipagpaliban. May ilan sa inyo na tahimik lamang, hindi dahil wala na kayong nararamdaman, kundi dahil napagod na kayong paulit-ulit na ipaliwanag ang sarili ninyo sa taong ayaw namang makinig. Hindi ko nakikitang mahina ka. Ang nakikita ko ay isang taong matagal nang lumalaban at ngayon ang kaluluwa mo mismo ang humihiling ng kapayapaan. May isa ring tao na maaring lumapit sa'yo sa mga darating na araw. Ang energy niya ay seryoso, direkta at hindi mahilig sa drama. Kung may pag-uusap na matagal nang hindi nangyayari, possible itong mabuksan. Ngunit ang paalala ng spirit ay huwag mong hayaang emosyon lamang ang magdesisyon para sa'yo. Pakinggan mo rin ang katotohanan. May iba naman sa inyo na may gustong simulan, maaring bagong trabaho, bagong negosyo, paglipat ng bahay o isang relasyon. Pero parang may pumipigil. Hindi dahil isinara ng universe ang pintuan, kundi dahil may takot ka pang dala mula sa nakaraan. At gusto kong sabihin, Cancer, hindi lahat ng nangyari noon ay mauulit ngayon. Huwag mong parusahan ang sarili mo dahil lamang nasaktan ka dati. May ilan ding Cancer na pakiramdam nila ay parang tuyong-tuyo na ang puso nila. Parang wala nang gana, wala nang excitement. Kung ito ang nararamdaman mo, huwag kang matakot. Hindi ibig sabihin nito ay nawawala ang pag-asa. Minsan, kailangan lamang nating maghilom bago tayo muling mapuno. At isa pa, ang malinaw kong nararamdaman, may isang katotohanan na unti-unti nang lumalabas. Maaring may lihim na mabubunyag, maaring may taong hindi na kayang itago ang tunay niyang intensyon. O baka naman ikaw mismo ang magkakaroon ng realization na magpapabago sa direksyon ng buhay mo. Kapag nangyari yun, huwag mong katakutan ha. Dahil ang katotohanan, kahit masakit na sa simula, ay palaging nagdadala ng kalayaan. Kung napapansin mong lumalayo ang ilang tao sa buhay mo nitong mga nakaraang linggo, huwag mo agad isipin na malas yun. Minsan, inilalayo ng universe ang mga taong hindi natugma sa energy mo upang nagkaroon ng space ang mga taong tunay na para sa'yo. Ngayon naman, tignan natin ang message para sa mga Cancer, Sun, Moon at Rising. At itong rune na to ay nakaukit sa amethyst stone at ang lumabas ay Sowilo. Ito ang simbolo ng liwanag, tagumpay at malinaw na direksyon. Kung pakiramdam mo ay matagal kang naglakad sa dilim, pinapakita nitong hindi ka habang buhay mananatili doon. Unti-unti nang sumisikat ang araw sa sitwasyon mo, magtiwala sa sarili mong kakayahan. Huwag mong maliitin ang lahat ng pinagdadaanan mo dahil yun mismo ang humubog sa lakas na dala mo ngayon. At kung may pangarap kang matagal mo nang ipinagpapaliban, ito ang paalala na huwag mo nang hayaan na ang takot ang magdikta sa magiging kinabukasan mo. At bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa lahat ng patuloy na nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat sa mga nanonood mula sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Japan, Singapore, Hong Kong, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, at sa iba pang bansa na araw-araw ninyong dinadala ang inyong suporta saan man kayo naroroon. At isang special hug para sa ating mga seniors at sa mga nakakatandang nanonood. Alam kong marami sa inyo ang patuloy na naghahanap ng kasagutan, direksyon at mas
mas malalim na kahulugan ng inyong spiritual journey. Tandaan ninyo, hindi hadlang ang edad sa paggising ng kaluluwa. Minsan habang tumatagal ang ating paglalakbay, lalo tayong nauunawaan kung bakit nangyari ang mga bagay na dati ay hindi natin maintindihan. Magtiwala sa proseso, may liwanag pa ring naghihintay sa unahan. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong tiwala at naway samahan kayo ng liwanag, proteksyon at kapayapaan saan man kayo naroon. At kung may nais pong magpa-private reading, hindi po ako ang unang nagme-message. Kayo po ang unang mag-message sa akin.